we are to find. So where you lead me, I will go. Touch my lips, by your strength I will go. I will go. Where you lead me, I will go. Where you lead me, who will go for us? I will go. I will go. Where you lead me, I will go. Where you lead me, here am I. Send me, Lord, I will go. Because my eyes have seen the King, I must tell all the world, worship Him. In all the nations, in all the world, where He sends me, yes, I will go. I will go. Where you lead me, I will go. Where you lead me, who will go for us? I will go. I will go. Where you lead me, I will go. Where you lead me, here am I. Send me, Lord, I will go. I will go. I will go. Who will go for us? I will go. I will go. I will go. Here am I. Send me, Lord, I will go. I will go. I will go. I will go. I'm only human. I'm just a woman. Help me believe in what I could be and all that I am. Show me the stairway I have to climb. Lord, for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus. That's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Do you remember when you walked among men? Well, Jesus, you know, if you're looking below, it's worse no than death. Pushing and shouting, that's crowded my mind. So for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus. That's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet
sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me Today, show me the way, one day at a time. One day at a time, sweet Jesus. That's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Verse 4, and he shall put the holy linen tunic, the linen trousers of this body. He shall be girded with the linen sash, and with the linen turban he shall be attired. These are the holy garments before they shall wash his body in water and put them on. Verse 5, and he shall take from the congregation of the children of Israel 2 kids of the goats as a sin offering, and 1 ram as a burnt offering. And Aaron shall offer the bull as a sin offering, which is for himself, and make atonement for himself and for his house. And he shall take the 2 goats and present them before the Lord at the door of the tabernacle of meeting. And then Aaron shall cast lots of the 2 goats, one for the Lord, and to the other lots of the scapegoat. And Aaron shall bring the goat on which the Lord's lots fell, and offer it as a sin offering. But the goat on which the lot fell to the scapegoat shall be presented alive before the Lord, and to make atonement upon it, and to let it go as the scapegoat into the wilderness. And Aaron shall bring the bull of the sin offering, which is for himself, and make atonement for himself and for his house, and shall kill the bull as the sin offering, which is for himself. Then he shall take a censer full of burning coals for the fire from the altar before the Lord, with his hands full of sweet incense, beaten fine, and bring it inside the veil. And he shall put in the incense of the fire before the Lord, that the cloud of incense shall cover the mercy seat that is on the testimonial, and lest he die. He shall take some of the blood of the bull and sprinkle it into the finger of the mercy seat on the east side. And before the mercy seat, he shall sprinkle some of the blood with his finger of the 7 times. Then he shall kill the goat of the sin of offering, which is for the people, bring its blood inside the veil, though with that blood as she did, and with the blood of the bull, and sprinkle into the mercy seat, and before the mercy seat, so shall make the atonement for the holy place.
because of the uncleanness of the children of Israel, and because of their transgressions, for all their sins, and so shall do for the tabernacle of meeting, which remains among them in the midst of their uncleanness. And there shall be no more man in the tabernacle of the meeting, which he goes in to make atonement in the holy place, until he comes out, that he may make atonement for himself, for his household, and for all the assembly of Israel. And he shall go out of the altar that is tabernacle the Lord, and make atonement for it, and shall take some of the blood of the bull and some of the blood of the goat, and put it on the horns of the altar all around. Then he shall sprinkle some of the blood of it and with his fingers 7 times, cleanse it and consecrate it from the uncleanness of the children of Israel. And when he has made an atoning of the holy place, the tabernacle of the meeting and the altar shall bring the live goat. Aaron shall lay both his hands on the head of the live goat, confess over it all the iniquities of the children of Israel, and all his transgressions concerning all their sins, putting them on the head of the goat, and shall send it away into the wilderness by the hands of the suitable man. The goat shall bear on himself all their iniquities to an uninhabited land, and he shall release the goat in the wilderness. Then Aaron shall come into the tabernacle of the meeting, shall take off the linen garments which he put on which he went into the holy place, and shall leave them there. And he shall wash his body with water in the holy place, put in his garments, come out and offer his burnt offering and the burnt offering of the people, and make atonement for himself and for the people. The fat of the sin offerings he shall burn on the altar, and he will release the goat as the scapegoat, shall wash his clothes and bath his body and water, and afterward and may come into the camp. The bull for the sin offering and the goat for the sin offering, those blood was brought into to make atonement in the holy place, shall be carried outside the camp, and they shall burn on the fire the skins, their flesh, and their offal. Then he may shall wash his clothes and bath his body in the water, and afterward he may come into the camp. And this shall be statute forever for you. In the 7th month of the 10th day of the month, you shall afflict your souls, and do not walk out at all, whether a native of your own country or stranger who dwells among you. For on the day the priest shall make atonement for you, to cleanse, that they may be clean from all your sins before the Lord. It is Sabbath of the solemn rest for you, and you shall afflict your souls. It is a statute forever. And the priest who is anointed and consecrated to minister at priest in the Father's place shall make atonement and put on the linen clothes the holy garments. Then he shall make atonement for the holy sanctuary, and he shall make atonement for the tabernacle of the meeting, and for the altar, and he shall make atonement for the priest, and for all the people of the assembly. And this shall be an everlasting statute, for to make atonement for the children of Israel for all the sins once a year. And he did as the Lord commanded
Moses. Ito po yung aking reflection. Ang reflection ko po dito sa Leviticus 17, ang araw ng pagbayad o ng sala, ang tinatawag na Yom Kippur. Ang Leviticus 16 ay naglalarawan ng banal na kahulugang seremonya ng araw ng pagbayad ng sala o Yom Kippur ay Yom Kippur. Ito po ay una ay pinakabanal ng araw na para sa Israel, at ito ay panahon ng paglilinis ng kasalanan ng buong bayan at pagpapatawad mula sa Diyos. At narito ang ilang malagang aral na pagninilay. Una, ang kabanalan ng Diyos at kasalanan ng tao. Bago magsimula ang seremonya, ay si Aaron ang mataas na pare ay dapat maghandog para sa kanyang sariling kasalanan. Sa verse 11, at pinapaalala nito na kahit ang mga pinuno ay nangangailangan ng kapatawaran, walang taong walang kasalanan at lahat ay nangangailangan ng paglilinis. Pangalawa, ang halaga ng dugo sa pagbabayad ng sala. Ang dugo ay handog. Yung turo at ang kambing ay nihandog sa ibabaw ng luklukan ng awa. Ang takip ng kaba ng tipan, ito ay simbolo ng kapatawarang ibinigay ng Diyos ng verse 14 to 15. At sa buong tipan ay pinakita ni Kristo ang ganap na handog, ang kanyang sariling dugo para sa ating kasalanan. Ito po yung simbolo ng Day of Atonement. Na pangatlo, ang tupa na itinaboy o asasil. Isang buhay na kambing ang pinapasan ng mga makasalanan ng bayan at itinaboy sa ilang. Ito ay larawan ng pag-aalis ng kasalanan at ang pangako ng Diyos na ilalayo niya ang ating mga kasalanan. Awit 103 verse 12. At pang-apat, paghahanda at pagsisisi. Ang Israel ay dapat magpakumbaba. Ang sabi ng Leviticus verse 29 to 31, nagsisi, nag-aayuno at tumatalikod sa kasalanan. At pinapalala nito sa atin na ang tunay na pagsisisi ay dapat may kasamang pagbabago ng puso. At sa practical na aplikasyon, pagdinilay o pagpapatawad tulad ng Israel, tayo rin ay nangangailangan ng paglilinis. Si Jesus ang ating ganap na handog. Sabi ng unang Juan 2:2. Pagsisisi at pagbabago, ang araw ng pagbabayad o sala ay nagpapaalala sa dapat tayong laging magbalik loob sa Diyos. At papasalamat sa cross, ang seremonya noon ay anino ng sakripisyo ni Kristo isang beses at magpakailanman. Sabi ng Hebrew 10 verse 10. Tanong para sa hiwalalay, paano ipinapalagahan ang sakripisyo ni Kristo bilang araw ng pagbayad ng sala? Ang kasalanan bang kailangan handog o kailangan ng handog sa Diyos ay talikuran? Ang Diyos ay banal, ngunit siya rin ay nagpapatawad. At salamat sa kanyang biyaya at tayo nilinis at sa pagpapanibago. Tayo ay lumakad na hindi na magkasala. Nakasama natin ang ating pong Panginoon. Yan po ang aking reflection. Salamat po, Pastor Boyong, sa napakagandang reflection.
Ngayon po ay meron pa po kayong refleksyon mga kapatid? Meron po? Pastor, Pastor Fernan, Sige po. Pastor Fernan. Sige po, Pastor. Kaya, pasensya na at patayin muna yung aking video O Sige ay po. babiyahe itong ating binasa mga kapatid ay Mahina po, ay- Pastor. Hindi namin marinig. Mahina po, Pastor. Kasi kon lang. Yan. Ito pong ating binasa mga kapatid ay napaka-significant sa ating pong iglesia. Natatandaan nyo ay ito po ay naging bahagi ng pag-aaral ng ating mga pioneer tungkol po sa second coming ni Jesus Christ. Ito po ay isa sa mga malalim na pag-aaral na ginawa ng tungkol po sa Daniel 8:14. Naalala niyo po yun mga kapatid? Okay? Na mayroong cleansing of the sanctuary. Dito po yun ang background nun, yung pong paglilinis ng sanctuaryo ay ginaganap once a year. Kaya po ang tawag ay Yom Kippur, yun po yung sinasabi ni Pastor Jasper kanina na Hebreo. So ang Yom Kippur mga kapatid ay isang araw ng pagtubos. At bukod pa po doon, ang tawag po dyan ay Day of Judgment. Okay? At ang sabi po ng Peter ay kung dumating ang araw ng paghuhukom sa bayan ng Diyos ay ano kaya ang mangyayari, no? Akin pong tinatanaw mga kapatid, paano natin ito dapat na ma-appreciate. Ang kaakibat po ng significance nito ay ang aklat po ng Hebreo. Kapag binasa po natin ang aklat ng Hebreo, ay tungkol po ito sa paglalarawan ng Day of Judgment, yung araw ng pagtubos na ginagawa, ay kumakatawan pong itong lahat. Yung mga seremonyang ito ay kumakatawan sa ministeryo ni Kristo mula po doon sa holy place hanggang doon sa most holy place. Napansin po ninyo dito na yung dugo ay hindi na lamang doon sa tabernakulo sa unang bahagi, kundi idinadrop po yung dugo sa mercy seat. Okay, sa luklukan ng awa. Ano po yung mercy seat? Ang mercy seat po ay yun po yung pinaka-essence ng sanctuary, yung Shekinah. Yun po yung luklukan ng presensya ng Diyos sa sanctuary. Yung Shekinah, no? Yung tinatawag na meaning ng that I may dwell in you. Yun po yun mga kapatid sa kahulugan niya. At doon po idadrop yun. Ang ibig sabihin, lahat po ng sala ng buong kampamento ng Israel ay malilinis sa pamamagitan po ng ministeryo ng high priest. Yung high priest po na si Aaron ay walang iba kundi ang kinakatawan ay si Jesus Christ. Pero ang pagkakaiba po nila sa pakahulugan ay si Jesus Christ ang pinakapunong pari na once and for all ang kanya mismong dugo, siya na rin ang handog, siya na rin ang high priest, na minsan sa kanyang pagsasakripisyo ay malulunasan na ang lahat ng sala. Ibig sabihin mga kapatid, sa pamamagitan ng dugo ni Kristo at sa kanyang pagiging priest, yung kanyang paghuhukom, ang lahat ng tatanggap sa kanya ay magiging bahagi na ng mga taong nahukuman bago ang pagbabalik niya sa second coming. So si Jesus Christ ang siyang pinakapunong pari natin sa langit na hindi hinawakan ng kamay na sanktuaryo. Nandun siya at hanggang sa araw ng pagtatapos ng judgment na ginagawa niya ngayon sa mga taong tumanggap na sa kanya. Okay? Nagsimula po yun ng 1844 ang kanyang ministeryo sa sanktuaryo sa langit. Matapos po yon ay mga kapatid, siya po ay muli nang babalik. Ito po ay kumpleto, no?
kung papaanong ang kanyang ministeryong pagka-high priest sa langit ay nagaganap mula noong 1844 hanggang ngayon. Yan po yung Day of Judgment, mga kapatid, Yom Kippur sa kahulugan, ano? Pero hindi po kumpleto yan. Pag bumalik po si Jesus Christ, yun naman po yung araw ng pananagot. Di ba? Yung dalawang kambing. Yung dalawang kambing po na yon, si Jesus Christ po yung alay na pantubos. Yung isa naman pong kambing ay buhay. No? Yun naman ho ay ceremonially ilalagay po yun ng pari ang kanyang kamay doon, ipapatong niya yung high priest at ilalagay po ang dugo. Ibig sabihin, ililipat ang lahat. Yun po yung araw ng pananagutan sa responsable sa lahat ng kasalanan. Kay Satanas po yun. No? So sa second coming po niya, ay lahat po ng matutubos ay aakyat na po sa langit. At si Satanas po ay ano mangyayari sa kanya sa loob ng 1,000 taon. Kakargahin po niyang lahat ang mga ibinintang niyang kasalanan sa mga banal at hanggang siya po ay paslangin ng ating Panginoon. Pananagutin siya ng Panginoon kagaya ng kambing na yon na kinakatawanan noon ay ang diablo. Pananagutin siya sa lahat. Siya ang responsable sa lahat ng kasalanan. So matatapos po yun, mga kapatid, sa ang Yom Kippur na yan sa Israel. At tayo naman dito sa ating senaryo ngayon sa second coming until the end of the 1,000 years. Yan po yung executive judgment na. Kaya nga, mga kapatid, ito pong Leviticus 16, complete po yan. Yan po yung tinatawag nating miniature ng tinatawag nating great controversy. Yan po yung buong picture ng great controversy hanggang sa katapusan na ang kasalanan po ay malulunasan na dahilan sa ang ating Panginoon ay magliligtas at magbabanal ng buhay ng lahat ng mga taong nagpasakop ng kanilang buhay sa pagkapanginoon ni Kristo at sila ay paghaharian ng ating dakilang pari magpakailanman ang ating Panginoong Hesukristo. Pagpalain po tayo, mga kapatid, at sana po mula sa araw na ito i-appreciate natin ang ginagawa ni Jesus para sa atin. Kung tinanggap na po natin ng lubos ang ating Panginoon, bahagi na po tayo ngayon sa mga hinuhukuman na. At kung matapos na ho ang ating ang paghuhukom, tayong lahat ay babalikan ng Panginoon sapagkat Kanya nang nilinis ang lahat ng ating mga kasalanan at tayong lahat ay makakapiling niya sa buhay na walang hanggan sa mga langit. Pagpalain tayo, mga kapatid, ng ating pong Panginoon. Amen. 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 Amen po, Pastor. Amen Salamat po. po sa makagandang... Amen. 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 Wala na Amen. po. Sino pa po ang may reflection? Okay po, sabi po dito sa chat box natin, sabi po ni Sister Magalang, Happy God First Morning everyone. At sabi din ni Sister Jennifer Racadyo, Amen. At sabi po ni Pesalino Ariela, Happy God First Morning po, mga kapatid. Okay po, wala na pong magre-reflect. Pastor Tayo na po ay... Pastor Apo, Fernand. Apo, Pastor. Okay, gusto ko lang mag-reflect, ano? Sige, Pastor. Sige po. Para sa Day of Atonement. Ang pinakamahalaga sa panahong ito ngayon ay kung papaano naghahanda ang bayan ng Diyos. Kasi ang Day of Atonement, kung ating pong titingnan, ay pamamagitan ng punong pari para sa bansang Israel. Ibig sabihin, kung i-relate natin sa ating panahon ngayon, when Jesus Christ entered into the most holy place, ginawa niya ngayon yung pamamagitan or in favor of the saints para sa bayan ng Diyos. At ang pinakamaganda dito, sa panahon ng Day of Atonement, ang bansang Israel
ay wala silang tanging ginagawa kundi ang manalangin, umawit ng papuri, magsisi sa kanilang mga kasalanan bago lumabas yung high priest. Kasi sabi nga kanina ni Pastor Jerry, ito yung araw ng pagtutubos o araw ng paghuhukom. At kapag ang pari ay lumabas doon sa most holy place na hindi namatay at hindi napahamak, ibig sabihin ang lahat ng mga kasalanan ng bansang Israel ay pinatawad kasi natapos yung banal na pamamagitan ng high priest. Nung ating Panginoong Hesukristo ay pumasok sa kabanal-banalang dako mula sa banal na dako noong 1844, sabi nga kanina, pinasimulan ng Panginoong Hesukristo yung first phase judgment na kung tawagin ay investigative judgment in favor of the saints. At ito yung distinctive doctrines natin as Seventh-day Adventist. Kaya nga mga minamahal na mga kapatid, kung papaano ang bansang Israel ay naghahanda sa panahon ng Day of Atonement bago lumabas yung pari, tayo rin sana'y maging ganon. Manalangin, maglingkod, magsisi, kasi ang pamamagitan ng Panginoon, yung investigative judgment ay hindi para ito sa mga pagano. Ito ay para sa mga banal sa bayan ng Diyos na tayo ay sinisiyasat, iniexamine ng ating Panginoon kung ang ating mga gawa kaya, mga kilos kaya, buhay kaya ay karapat-dapat sa Kanya. So, bago dumating ang ating Panginoon, bago siya lumabas doon sa most holy place na kinakatawan ng second coming ng ating Panginoon, let us all be found worthy in the sight of the Lord, doing faithfully the work of God being entrusted upon us. At higit sa lahat, yung ating pong buhay ay maging karapat-dapat sa harapan ng ating Panginoon. Yun po lagi ang ating pong ipanalangin. Kung mayroon pa pong mga darling sins, mga pagkakasala, mga pagkakamali, pagsisihan na po natin sapagkat anytime lalabas ang ating pong Panginoon sa most holy place and that will represent His second coming. At kung magkagayon mga kapatid, isang malaking selebrasyon sa bayan ng Diyos kapag lumabas ang ating Panginoong Hesus para sa Kanya pong ikalawang pagparito. Malaking selebrasyon na ating pong ipagdiriwang, sasalubungin siya sa Kanya pong malapit na pagparito. Yun lang po ang aking pong reflection sa umagang ito. Amen. 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 Thank you po, Pastor, sa napakagandang reflection. Mr. Fernan. Sabi po dito sa text box natin ni Pastor Ernie Marin, Happy God First Morning. Ang kanya pong reflection ay ito ay nagpapaalala sa atin na banal at makatarungan ang Diyos at seryoso ang kasalanan, ngunit ipinapakita rin nito ang dakilang biyaya ng Diyos na nagbigay ng paraan upang mapatawad tayo. Si Jesus ang ganap na sakripisyo na nagdala ng parusa sa kasalanan upang tayo ay mapatawad at makalapit sa Diyos. The high priest represent the people before the God, showing the need for meditation. This foreshadows Jesus Christ as our ultimate high priest who interceded for us perfectly and once for all. Sabi po ni Raymond Carl Ligo, Amen. And sabi po ni Net Lazaro, Happy God First Morning. And sabi po ni Risa Pajardo, Amen po, God, Happy God First Morning everyone. Meron pa pong mag-reflection bago po tayo dadako sa part 2. Amen. Pastor. Wala na po. Tayo na po ay dadako sa part 2. Pastor Fernan. Devotional lest we forget na pagkakalob din ni Pastor. Pastor Fernan. Ayun na signal niya, Pastor Joey.
Sige, Pastor, ikaw muna. Pastor Joey, gusto ko lang i-express yung ang aking katuwaan doon sa sinabi mo, no? Napakaganda nung yung salitang, ang reflection mo, no? Nakaka-encourage po at nakaka-inspire. Na ganun po talaga mga kapatid. Gusto ko lang humbigyang diin yung sinabi ni Pastor Joey. Sapagkat meron nga pong ganyan nagaganap ngayon bago dumating ang ating Panginoon, binibigyan niya tayo ng pagkakataong ma-appreciate yung kanyang grace, no, yung biyaya niya araw-araw. At sabi nga po sa atin ni Pastor Joey, ito yung po yung panahon mga kapatid. Magnilay-nilay po tayong palagi. Huwag tayong hihiwalay sa Panginoon kasi siya naman po ang babalik. Kasi pag bumalik po siya at nakahiwalay tayo, kala natin nakadugtong tayo, pala hiwalay tayo, mahirap po yun mga kapatid. Kaya anuin po natin niya, appreciate natin po yung sinabing lahat ni Pastor Joey na yun po talaga mga kapatid ang essence, no? Magpakalapit-lapit tayo sa lukulukan ng awa. Yun po yung sinabi po ng aklat ng Hebreo. Kaya sapagkat sa araw ng tulong ay tutulungan tayo ng ating Panginoon. Ngayon po ang araw ng kaligtasan. Sabi po ni Apostol Pablo, ngayon ang araw ng kaligtasan at kung dumating man ang araw ng tulong ay tutulungan niya tayo. Lumapit tayo ng may buong pagkakatiwala, ang sabi ko sa Biblia, no? Sa luklukan ng ating Panginoon, sapagkat sa kapat ang kanyang biyayang tayo'y tulungan. Sa panahon na tayo mahina, tayo'y kanyang palalakasin. Sa panahon na tayo nagkakamali, ang biyaya niya'y sapat para tayong lahat ay hugasan. Kaya nga mga kapatid, ang araw-araw po nating buhay bago ang second coming ni Jesus ay araw-araw ng paghahanda sa araw ng pagliligtas ng Diyos para sa kanyang mga anak at sa mga banal na mga saints, sabi nga ni Pastor Joey, na naghihintay sa second coming ni Christ. So araw-araw po, i-enjoy natin ang early morning na pakikipagniig at pakikipagtagpo sa ating Panginoon. At the end of the day, bago matatapos po ang araw, makipagniig tayong muli sa Kanya. Doon po natin may enjoy ang maghapon na kapiling ang Panginoon. Sa pagitan po niyan mga kapatid, meron tayong paglilingkod ng misyonary. Magmisyon at abutin ang iba para kay Kristo, ihanda rin sila sa malapit na pagbabalik ng ating tagapagligtas. Pangunahin dyan ay ang ating pamilya. Unahin ang pamilya sa paghahanda sa second coming ni Jesus. Marami pong salamat mga kapatid. Sana ho'y ma-enjoy natin na maghapon na naglilingkod na kasama ang dakila nating pari at tagapagligtas na si Jesus Christ. Amen. Amen. Amen po. Amen po. Amen po. Amen po. Amen. Sabi po ni Ayan. Lazaro, ang Diyos ay puspos ng pag-ibig kahit tayo ay makasalanan. Ang Diyos ay handang magpatawad sa taong may matiyas na marugdog na paglapit sa Kanya at ang biyaya ng Diyos ay laan sa lahat ng Kanyang mga anak. Amen po. Amen. Kaya na po, sabi po ni Teddy Francisco, Amen. Sabi po ni Mira Magdamit, Amen. And sabi po ni Pidila Bilab Vicencio, Amen po. Wala na po, tayo na po ay dadako sa ating pong part 2 ay pagkakaloob po ni Pastor Jasper Puyong, Lest We Forget. Pastor? Okay, good morning ulit. Ang ating pong devotional sa umagang ito ay may pamagat na pagsusuri sa otoridad ng simbahan. Ito po ay sulat ni George Knight. Ang ating pong key text ay masumpungan sa Matthew 16 verse 19. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian, ang langit at ang anumang ayon. Itali sa lupa ay itali sa langit at ang anumang iyong kalagan sa lupa ay ikakalag sa langit. Ito ang mga salita ni Kristo nang itinatag niya ang kanyang simbahan sa lupa. Ngunit
Iba-iba ang interpretasyon ng mga tao dito. Halimbawa, ang King James Version ay nagsasabing, anumang itali mo sa lupa ay itatali sa langit, na nagpapakita na isinasang-ayunan ng langit ang desisyon ng simbahan. Ang The New American Bible ay mas malayo ang interpretasyon. Sabi, anumang ipahayag mong itali sa lupa ay itali sa langit. Anumang ipahayag mong kalagan ay kalagan sa langit. Ngunit mali ang ganitong pangunawa. Ang tamang pagsasalin mula sa Grego ay dapat na ay itinali na o nakalag na. Nagpapahiwatig, ang simbahan sa lupa ay nagpapatupad lamang ng desisyon sa langit. Hindi ang langit ang sumasang-ayon sa desisyon ng simbahan. Malaki ang pagkakaiba nito at sa kasaysayan ng simbahan, ito ay nagreresulta sa dalawang magkaibang pananaw sa otoridad ng simbahan. Ayon sa Seventh-day Adventist Bible Commentary, ang tamang interpretasyon ay ang simbahan ay may karapatan at responsibilidad na itali o kalagan ang anumang itinakda ng langit batay sa malinaw na pagpahayag ng kasulatan. Ngunit ang pagdagdag nito ay naglalagay ng otoridad ng tao sa halip ng otoridad ni Kristo na hindi katanggap-tanggap sa langit. Malaga ang pagsasalang-alang sa otoridad ng simbahan dahil ito ay nakaapekto sa ating lahat. Sa halip na tanggapin o tanggihan lamang ito, kailangan nating unawain ang batayan at hangganan nito. Pasalamat tayo na bilang mga Kristiyano, hindi tayo nag-iisa. Tayo ay bahagi ng isang simbahan na nagbibigay gabay ayon sa salita ng Diyos. Ang balansing otoridad ng simbahan ay isa pang dahilan upang purihin ang Diyos. Ang aking pong reflection dito po sa ating devotional bilang reflection sa ating binasa, nais kong bigyang diin o punto. May 3 punto na po akong reflect. Una, ang otoridad ng simbahan ay nagmula sa Diyos. Hindi arbitraryo ang pagkapangyarihan ng simbahan. Ito ay batay sa salita ng Diyos. Ang tunay na tungkulin ng simbahan ay ipatupad ang kalooban ng langit. Matthew 16:19. Hindi ang sariling kagustuhan. Dapat tayong mag-ingat sa mga lider na nag-aangkin ng otoridad na wala sa Biblia. Pangalawa, balanse na pagtanggap at pagsusuri. Bilang membro, responsibilidad nating sundin ang patnubay ng simbahan. Hebrew 13 verse 17. Ngunit may karapatan din tayong saliksikin ang kasulatan. Hindi blind obedience ang solusyon, kundi pag-unawa sa katotohanan at pagsang-ayon sa otoridad na nakasentro kay Kristo. Pangatlo, ang simbahan ay gabay hindi sa Panginoon. Kahit hindi Panginoon. Kahit may organisadong literado, ang ultimong otoridad ay nasa Diyos. Kolosas 1:18, ang mabuting simbahan ay naglilingkod, hindi naghahari. Sa halip na magduda o magrebelde, maging bahagi tayo ng pagpapalago nito sa espiritual na katapatan. Kaya sa pangwakas, ang sabi sa Efeso 4:15-16, ang tamang pagkilala sa otoridad
ng simbahan ay nagdudulot ng pagkakaisa at pagbabago, hindi sa takot, kundi sa pag-ibig at katotohanan. Yun po ang aking reflection. Mga kapatid. Amen po, Pastor. Napakaganda po ng kanya pong reflection. Natotoo nga na kailangan natin ang otoridad ng ating Panginoon Diyos at ganoon din ang kailangan ng Bible ang nangunguna atin para yung otoridad ng Panginoon ay sumaatin, mga kapatid. Meron pa pong reflection dito, mga kapatid. Lest we forget. Wala na po. Reflection, mga kapatid. Pastor Joey, meron po mga reflection nyo? Wala po. Wala na po kayong reflection, mga kapatid. Okay po, Pastor, prayer na lang po, Pastor. Pastor Jasper. Okay po, tayo po ay manalangin. Dakila po namin Diyos, makapangyarihan at Ama namin ang tanan sa mga langit. Sa umagang ito ay kami po ay nagbulay-bulay, Panginoon. At kami po ay patuloy na nagsaliksik ng banal na salita. Sapagkat ang iyong salita, Panginoon, ay banal na siyang nagbabago at gumagabay sa amin. Sapagkat kayo ang siyang nanguna sa amin, Panginoon, sa pamagitan ng mga leader namin ay sila po ay aming susundin sapagkat kayo ang dakila at makapangyarihan sa lahat, Panginoon. At dapat namin isuko ang aming pong buhay sa inyo. At mananatili kaming tapat sa inyo hanggang sa inyo. Pangalawang pagparito, Panginoon, kami may handa. Maraming salamat, Panginoon, sa mga aral namin pong napag-aralan at napakinggan sa mga reflection, sa mga sharing, Panginoon. Ito ay magpapalakas sa aming pananampalataya at may handa ang buong bayan, Panginoon, sa pagsalubong ng aming Panginoong Hesus sa lapaap ng langit. Sa umagang ito, Panginoon, kami ay patuloy na ingatan, patnubayan sa lahat namin gagawin at kami patuloy, Panginoon, maging pagpapala sa bawat isa. At patawad, Panginoon, saan kami nagkulang nagkasala sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Kaya po, Amen. Amen po. Dako na po sa intro video ng History of SDA Church. After Jesus returned to heaven, his disciples remained with the awesome task of taking the gospel to the whole world. Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power, reaching out to all corners of the then known world. But it was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death, suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus Colosseum in Rome and throughout the empire. However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel. After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome. The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority. To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. While many were slain, the light continued to shine in the darkness.
God was still in control, and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone, faith alone and Christ alone. In 1798, in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon to return. In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844. However, when Christ did not return in 1844, further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return. More than 160 years have now passed, years that have brought 2 world wars, numerous military campaigns, financial depression, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God. Okay po, dadako na po tayo doon sa part 3. 200 days celebration po tayo ating mga kapatid. Ano siya? Pagkabala. Hindi ako makadama-daan. Okay po, atin pong pakinggan ang testimony ni Pastor Danny Romero. Ito po ay nakarecord mga kapatid at sa kadahilanan na mahina po ang kanya pong connection doon sa kanyang lugar. So, Melvin, pwede po nga ganyan. Sa mga pagkakataong ito ay isang privilege po para sa akin na may share ang aking pong faithfulness journey sa inyo. Long before magkaroon pa po ng combined offering plan sa ating pong mission, way back ako po ay senior high school pa lang, ay nagsisimula na po ako na bigay ng gaya ng COP. Doon po ay kung magkano ang aking tithe, ganoon din ang aking offering sa kadahilanan ako po ay nag-open ng aking business noon. Ako po ay sumubok magtinda during ng high school sa aking pong klase. At simula po noon, malaki ang kitaan, malaki ang income, kaya nakapag-commit po ako ng ganoon. Pero nung dumating po ang panahon ng college, doon po ako nasubok at nawala po ako sa aking commitment. After po noon ay lagi akong nare-remind every time na ako po makakatanggap ng aking pong allowance, ng aking pang tuition, ng mga extra na dumadating sa akin. Doon po ay nare-remind ako and from time to time sinusubukan ko pong ibalik yung aking commitment. Pero hindi ko po binigyan ng pansin yun ng una. Pero after ng aking pong graduation at nagkaroon po ng privilege na makasama sa isang stewardship certification sa Batangas, doon po ako na-remind muli at lalong tumibay yung aking pong commitment na pagdating sa Panginoon ay wala dapat pagdadalawang isip o ganun pa man ay dapat buo ang pagtitiwala mo sa Kanya. Kaya ever since that stewardship certification mga kapatid, ako po ay nag-commit na muli sa Panginoon na magbalik ng kung ano ang aking commitment dati ay aking pong ipagpapatuloy. At 100% ng aking pong tinatanggap sa buwan-buwan, ang aking pong nagagamit lang doon ay 20 to 30% sa kadahilan ng may mga binabayaran na
mga hinuhulugan, may mga pinapaaral din mga kapatid. Ganon din naman ay marami pang ibang mga bagay. At 20 to 30% ng nagagamit ko po sa buwan-buwan ay I'm blessed dahil ang deliverance ng Panginoon po ay laging doon. And with this testimony, I hope na marami po sa inyo ang na-inspire para magpatuloy sa kanilang pagtatapat sa Panginoon. Gaya po ng promise niya din sa atin, subukan lang din po natin siya. At ang alam ko naman po ang Panginoon na hindi tayo ibiguin dating sa mga bagay na Kanya ipinangako sa atin. Ito po yung aking patotoo sa mga pagkakataong ito. God first morning and palain po tayong lahat. Amen po. Kaya po, dadako na rin po tayo sa kalawang testimony ni Pastor Sam Tautaw. Nandito po si Pastor Sam Tautaw. Okay. Kung wala po siya, ay ako po ang magbabahagi. Nung ako po ay nung 2016 ay huwi na binyagan. Dati ito, hinuhulog-hulog ko lang, ay hindi ko pa alam itong COP kasi dati offering pa lang. At nung ako po ay makapagtapos na sa INLAC, naka-apply na rito sa ating pong CLPM, Central Province Mission, ay doon ko po nalaman ang kahalagahan po ng COP. Na pinag-usapan po namin ng aking asawa na ganun pala kahalaga ang COP na talagang kapag kinumit namin na kami ay magbibigay na ng 10% at pinagkasundo namin ng asawa ko, talagang ito ay napakahalaga sa Panginoon. At ganun din na isang bahagi na naintindihan ko ang COP na bagamat ito ay talagang kahit minsan yung aking stipend ay talagang kulang, talagang ito ay binabahagi namin, binibigay namin yung 10% sa ating Panginoon. At yun lang aking testimony mga kapatid. Po, tayo na po ay dadako sa part 4. Devotional. Course reading at chapter 53.1 na ibabahagi po ni Elder Renato Francisco. Willing to count the cost. Pastor Fernando. Pastor, sige po. I-play muna natin po yung God First video po. Sige po, sige po. Thank you po. Pag-iingat sa pananalapi, May 11. Huwag kang maging isa sa kanila na nagbibigay sangla o sa kanila na nananagot sa mga utang. Kawikaan Kapitulo 22 Versikulo 26. Ang kasiyahan ay hindi kailangang nakakamit natin ang lahat ng mga bagay na ating nagugustuhan, kundi bagkus ay nauunawaan natin kung gaano tayo pinagpala sa mga bagay na mayroon tayo ngayon. Sa ibang salita, nararamdaman natin ang kasiyahan hindi dahil mayroon tayo ng lahat ng gusto natin, kundi dahil nagpapasalamat tayo sa mga pagpapala ng Diyos. Maaaring iniisip ng iba na masaya ako sa aking kotse hanggang sa nakita ko ang bagong modelo na available na sa market. O kaya, nasisiyahan ako sa aking mga damit at sapatos hanggang sa pumunta ako sa mall para tumingin-tingin ng mga bibilhin. Nagpapakita ito na may mga tao talagang hindi kailanman nasisiyahan sa kanilang buhay, gaano man karami ang mayroon sila.
Kung minsan ay iniisip pa natin na, kung mayroon lang sana ako ng ganito, o kaya ay, kung mas malaki lang sana ng kaunti pa ang aking sweldo, ay dapat ang lahat ay mas magiging mabuti. Gayunpaman hindi maaaring nakatali ang ating kaligayahan sa mga materyal na bagay na ating tinatangkilik. Ngunit hindi ibig sabihin nito na kalimutan na natin ang ating pangarap at mithiin kundi bagkus kailangan nating masyahan sa kung ano ang mayroon tayo ngayon para hindi tayo magkautang. Narito ang ilang mga payo para tayo ay makasumpong ng kasiyahan sa pananalapi. Unang hakbang. Saan napupunta ang aking salapi? Isulat lahat ng inyong buwanang gastusin at uriin sa 3 kategorya. 1. Regular na mga gastusin. 2. Handog, renta, buwis. 2. Pabago-bagong gastusin. Pagkain, tubig, kuryente, medikal, gasolina. 3. Mga hindi mahalagang gastusin. Travel, bagong gadgets, paglilibang na aktibidad. Sa pagtatala ng iyong mga gastusin, malalaman ninyo kung paano ninyo ginagastos ang inyong pera. Ikalawang hakbang. Ano ang aking goal? Kailangan ba ninyong mabayaran ang lahat na pagkakautang? Gusto ba ninyong mag-ipon ng pera para sa hinaharap na gastusin gaya ng pagbili ng sasakyan, pagpapaaral ng mga bata, o para sa pagreretiro? Magtakda ng goal. Tulad halimbawa, gusto mong mag-ipon ng $300 bawat buwan para sa pagreretiro, kung ganoon isama ninyo ang halagang iyon sa inyong buwanang budget. Ikatlong hakbang. Ihambing ninyo ang inyong kita sa inyong gastos. Mas malaki ba ang inyong kita kaysa sa inyong gastos? Kung ganoon, mabuti ang ginagawa mo. Ngunit kung mas higit na malaki ang inyong gastos kaysa sa inyong kita ay balikan ninyo ang unang hakbang at isaalang-alang kung alin ang maaari ninyong baguhin. Maaaring gumagastos kayo ng sobra sa hindi kailangang mga bagay. Panawagan. Sa pamamagitan ng pagsunod sa ganitong alituntunin, makikita ninyo kung saan napupunta ang inyong pera, na maglalagay sa inyo sa mabuting katayuan at maliwanagan sa pag-abot ng inyong mithiin. Magagawa rin ninyong magkaroon ng plano sa paggastos at makokontrol ninyo ang inyong pananalapi. Sa iba pa ay bahala na kayo. Ngayong mayroon na kayong kaalaman, hilingin sa Diyos na tulungan kayo sa pagpapasya ng may katalinuhan. Amen. Budget planning. Amen po. Amen. 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 Amen po. 102 na po tayo. Salamat po. At ngayon na po ay dadako na po tayo sa ating po devotional post na pagkakaloob po ni Elder Renato Francisco. Chapter 53.1, Falling to Count the Cost. Elder? Good morning. At isa pong muling kagalakan. Nadinig ba ako, Pastor? Rinig po. Sige po, Elder. Salamat po. At kagalakan sa magang ito na yung lingkod ay maging bahagi ng ating pong magandang programang ito sa everyday sa ating pong CLPM, ang God First Morning. At ako po na-assign na magbahagi ay po sa ating patuloy na pag-aaral ng aklat ni Ellen White na Counsels to Stewardship, o mga payo para sa pagiging mabuting katiwala. At nasa po tayo ngayon, nasa chapter 53 na. At ito ay may pamagat, yung unang bahagi ng Failing to Count the Cost. Na tatagalugin ay pagkabigong mabilang ang mga gastusin. So akin po na munang babasahin yung nilalaman ng pag-aaral na ito. Pagkatapos po, dadako tayo sa pagpapaliwanag o interpretasyon natin. So ito po, basahin. There are men who do not move wisely. They are anxious
to make a large appearance. They think that outward display will give them influence. In their work, they do not first sit down and count the cost to see whether they are able to finish what they had begun. Thus, they show their weakness. They show that they have much to learn in regard to the necessity of moving carefully and guardedly. In their self-confidence, they make many mistakes. Thus, some have received harm from which they will never recover. This has been the case with several who have felt competent to establish and conduct sanitariums. Ito po yung ating mga modern hospitals during those times. Failure comes to them, and when they find themselves involved in debt o pagkakautang, they ask the Medical Missionary Association to take over the unsuccessful institution and to assume its liabilities. It does harm to the Medical Missionary Mission or Association to take over so many bankrupt sanitariums. Let those who have conducted these sanitariums and who have walked in false paths begin to think sensibly. Let not failure be written upon them. This spoils the courage of good men. Men who might have done well if they had consecrated themselves to God, if they had been willing to work in a humble way, enlarging their business slowly and refusing to go into debt. But they have made failure because they have not worked on right lines. And after getting into difficulty, they have sold out as men incompetent to manage. They desired relief from financial pressure and did not stop to think of the after results. Those who help such ones out of difficulty are tempted to bind them with such strong cords in the shape of pledges that ever after they feel that they are bond slaves. They seldom outgrow the reputation of poor management and failure. To those who thus become involved in debt, I am instructed to say, do not give up. If you are moving in right lines, work with all your power to relieve the situation yourselves. Do not throw an embarrassed institution upon an association that is already heavily burdened with debt. It is best for every sanitarium to stand in its own responsibility. Those who have changed, or rather, those who have changed, our sanitarium should move rapidly. They will see little increase. Let them act with wisdom and tact and adaptability. Let them study and practice the instruction Christ gave in regard to building a tower. Forethought is far more value than afterthought. When a neglect of wise calculations and careful management is plainly seen to result in failure, managers who are slack, who do not know how to manage, should be separated from the work. Secure the services of men and women who know how to bind about the edges so that the work shall not ravel out. Let all who are connected with our institutions humble themselves before God. Let them ask God to help them to plan so wisely and economically that the institutions will take firm root and will bear fruit to God's glory. Depend not on men. Look to Jesus. Continue instant in prayer and watch unto prayer with thanksgiving. Be sure that you have a close connection with Christ. Ito po ay mula sa letter 199 na nasulat noong 1901. Yan po ang buong kabuuan po ng ating unang bahagi sa ating chapter 53 na may pamagat na failing to count the cost o mabilang ang halaga o gastusin. So dadako na po tayo sa ating pagpapaliwanag o reflection natin
sa mga binasa po na yan. No? Pag sinabi po natin pagkabigong bilangin ang gastos o mga halaga, ito po ay, o yung isang termino po ay kwentahin, magkabigo kang kwentahin ang halaga ng mga ginagastos. Ito po isang maliwanag na pagpapabaya na isaalang-alang o pag-aaralang mabuti ang mga potensyal na kahinaan o kahihinatnan. No, diyan din po yung mga sakripisyo o yung gastos na kasangkot sa pagdedesisyon o gawain bago ito isagawa. Minsan ay ang pagkakamaling ito ay umahantong sa mga negatibong resulta. Tulad ng mga sumusunod, no? Yung pagkaganito po nangyayari, hindi na natatapos yung mga proyekto. Nasasayang yung mga pinagkukunan natin o yung mga tinatawag natin resources na aksaya ang ating mga panahon at mga pagsisikap, yung ating time and effort. O kaya nagkakaroon ng pagkalugi, pagbagsak ng negosyo, yung tinatawag natin pagkabangkarote. At minsan naman yung ating mga personal at sariling mga pagdigo. O ito bagsak ng ating mismong pananampalataya. No? Dito po yung nakita natin na binibigyan din ni Ellen White na sana daw bago tayo gagawa o magsisimula ng isang gawain o proyekto o kayo gagawa ng mga pagpapasya o desisyon, ay dapat kinakailangan muna talaga na magkaroon tayo ng maingat na pagpaplano ng isang makatotohanang pagtatasa ng ating mga pagkukunan o mga pagkukunan at isa lahat yung pagkilala natin sa mga potensyal maaaring maging hamon o mga obstacles. Po sa aking pinaglaga, ito po ay magmula sa ating banal. Particular sa Lucas 14:28 to 30. No? Luke 14 verses 28 to 30. Na ito kung saan po ay ginamit ng ating Panginoong Hesus ang isang analohiya o pagkakatulad. Kung saan sa pagtatayo doon ng tore ay inilarawan niya ang pangangailangan ng isang maingat na pagsasaalang-alang bago gumawa o magbitiw ng isang commitment. No? Sabi po sa mga talata sa banal class, sabi po ang ganito pa sabi, kung ang isa sa inyo ay nagbabalak na magtayo ng tore, hindi ba siya upo muna upang magplano at kwentahin kung magkano ang magagastos niya upang matiyak kung may sapat siyang pera para maipagtapos ang kanyang ipinatatayo. Baka matapos mailagay ang mga pundasyon, hindi naman mayari ang tore. Siya'y kukutsain lamang ng lahat ng mga makakakita niyon. Sasabihin nila, ang taong ito'y nagsimulang magtayo, ngunit hindi naman naipatapos. Sa ating pang-araw-araw na buhay, ang hindi pagbibilang ng gastos, no, o yung kinukwenta muna yung mga gagastusin, ito'y maaaring makita sa iba't ibang kaparaanan at pagkakataon. No? Tulad din ba, kung kayo magsisimula ng negosyo, minsan nangyayari walang matibay na plano. O kaya minsan nangungutang tayo na hindi naman natin isinasaalang-alang yung mga patakaran ng pagbabayad. O kaya pag tayo gagawa ng isang mahalagang desisyon sa ating buhay, hindi na muna iniisip yung mga posibleng maging epekto o kahihinatnan ng mga bagay na ito. Ngayon po ay meron tayo ilang tinatawag na mga pangunahing punto na makikita, no, mapupulot sa pag tayo po ay nagkulang na may paghandaan o yung we fail, no, in counting the cost. Meron po dito ilang nakikita. Una po, yung tinatawag na, kakaroon tayo ng tinatawag na underestimation of effort. Minsan minamaliit natin yung pinapahalagahan o kinukonsidera yung ating mga ginagawa. No? Baka nangyari, pinagpapalagay natin na inaakala natin na ang isang gawain ay madali lang yan at mabilis natin matatapos yan. Pero ano nangyayari ay nataliwas, no, sa inaasahan. Hindi natin natatapos, tinatamad na tayo, nababurn out tayo minsan. Then isa pang nakita natin dito, yung tinatawag na ignoring yung mga potential obstacles. Minsan ay para bang nababaliwala natin yung mga, alam mo naman natin maaaring mangyari, no? Maging hadlang. So yan po, sa tulad halimbawa nung hindi natin napapansin, meron pa tayong mga pagkukulang, no? Limitasyon sa ating mga pagkukunan, hindi natin inaasahan, minsan naaantala. At hindi tayo handa dito. O kaya yung pagtutol ng iba. So maaaring makadiskaril ito, mga ito, kahit na sa gano'ng makaganda yung mga inilatag na mga plano. Pangatlo, yung tinatawag nating lack of preparation. Nakulang tayo sa paghahanda na minsan
Andiyan yung kakawalan natin ng kasanayan, hindi tayo sanay sa ganung gawain. Yung ating kaalaman, o kaya suporta, kulang sa suporta, na mga ito ay maging dahilan upang mahirapang ma-overcome natin yung mga hadlang at mga makamit ng ating goal sa ikatatagumpay nito. Then kapat, dyan din yung tinatawag nating financial mismanagement o yung mga hindi wastong paggamit ng pera. Andyan yung sobrang paggastos o kaya maling pagtasa ng mga gagastusin o kaya pagkabigong makatiyak na sapat yung pondo sa iyong pinasimulang gawain. Ang lahat ito ay maaaring humantong sa pagkasira ng pananalapi at siyempre pagbagsak ng ating tinatayong negosyo o gawain. So, panglima po yung relationship strain o pagkakaroon ng pagkasira ng mga relasyon. No? Siyempre, ang mangyayari dyan, hindi natin natasang mabuti o kaya ay hindi natin napansin yung mga magiging epekto ng mga desisyon natin, lalo na para sa kapwa natin. Magiging dahilan ito para magkaroon tayo ng tinatawag ng mga salungatan at pagkapinsala ng ating ugnayan ng ating kapwa. So sa mga binanggit pong yan, ay ano naman yung ating matututunan na magiging steps natin para tayo ay huwag nang makaranas ng mga ganitong pagkakamali. So meron po ilang punto kong i-share din dito. Una po ay yung magkaroon tayo ng tinatawag na self-reflection muna. Pagmumuni-muni, no? Sabi nga ay bago magsagawa ng anuman, suriin natin yung sitwasyon natin kinalagyan upang makita natin kung saan tayo magkakaroon ng kanalabawa ng mga pagkakamali. No? Maring kulang sa calculation. Ito bang gagawin natin ito ay pakasobra yung ating kumpiyansa sa sarili. O kaya kulang naman tayo sa pananaliksik o pag-aaral. O kaya ay pagkabigo na isaalang lahat ng mga possibilities natin. So, yan, maganda po na magkaroon tayo ng natawag natin na self-reflection. Pangalawa, matuto tayo mag-adjust ng our expectation. Baka masyadong mataas yung ating expectation o yung inaasahan natin. No? So, dapat i-recognize natin na mayroon talaga mga setbacks na mangyayaring normal na bahagi ng learning process natin ng pagkatuto. So, gamitin natin itong tayo na mabigo, maging stepping stone natin sila o opportunities to grow para sa future plans natin na huwag na tayo magkamali. Then pangatlo, let us seek guidance. Hingi tayo ng tulong, huwag tayong magtubili na lumapit sa ating mga mentors, sa ating mga advisor, lalo na yung mga may kaalaman sa bagay na yan, mga experience, to ask for their guidance. Mahalaga po yun. Pang-apat, i-prioritize natin muna itong mga pagpaplano natin. No? I-involve natin yung ating mga kasangkot, mga stakeholders natin. Mag-conduct tayo ng research, huwag tayong manghinayang doon. At mag-create tayo ng mga detalyadong plano. No? At saka mayroong mga makatotohanang timeline o takdang panahon na isasagawa. Hindi yung pabigla-bigla. Then also, siyempre meron tayong mga contingency measures na tinatawag. At panlima ay let us embrace resilience. Maging flexible po tayo. Huwag yung very rigid tayo. No? Sabi nga, alam natin na sa lahat ng bagay, sabi sa Roma 8:28, alam natin sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umibig sa Kanya, na Kanyang tinawag ngayon sa Kanyang layunin. At sa huli, sabi nga ay let us consecrate ourselves to God. No? Dedicate our actions, our lives, and all our possessions to God, setting them apart for His purposes and glory. Let us act with wisdom and tact and adaptability, and let us ask God to help to plan wisely and economically. Kaya sa ngayon po ay huwag natin kaligtayin ang payo sa ating Panginoong Jesus. Let us sit down and contemplate. Mapupunan ba tayo? Pag-aralan natin mabuti ang isang aksyon natin gagawin. No? So let us count the cost from every angle to make sure that we will truly be able to finish what we have started. We can do whatever God has called us to do as long as we take heed to His words and do it His way. No? Committing one's ways to God with reverence is the wise way to make plans. The Lord has a purpose for everything He created. Sa Tagalog po,
ang pagtatalaga ng mga paraan ng isang tao sa Diyos ng may paggalang ay ang matalinong paraan upang gumawa ng mga plano. Ang Panginoon ay may layunin para sa lahat ng kanyang nilikha. So yan po ang ating kasama na po ang ating pag-refleksyon sa ating binasa sa ating pong sa umagang ito. Maraming salamat. Amen po. Kaya po, ano po? Reflection po kayo? God first morning. God first morning po. Amen. Salamat po. Napaka-full pack. Salamat, Brother Renato. Full pack ho. Ang galing. Ganda ng mga principles. Opo. Sige. Tapos na, magre-reflect lang ako konti sa ating pong basa ngayon. So, Pastor Nelson ito, magkasama kami ni Pastor Ray. Kami nagbibiyahe patungo sa fellowship ng mga pastor ngayong araw. So, napakaganda ng payo ni Mrs. White, mga kapatid. Napakaganda ng pag-aaral natin na ating sinasagawa sa Council on Stewardship. So, matapos payuhan ni Mrs. White na tayong lahat ay maging tapat na katiwala. Matapos na payuhan ni Mrs. White, ang bawat manggagawa ay maging tapat sa paglilingkod. Mga iglesia, sa church management, mga treasurer, mga elder, pinapayuhan ni Mrs. White yan, mga pastor, na huwag mamukay sa mga utang, iwasan ang mga utang, mga kulpultor, mga teacher. Sinabihan ni Mrs. White ang management ng school, management ng ating iglesia. So ngayon naman ay ito naman ay may kinalaman sa sanitaryo, mga kapatid. So nung araw ngayon ay hospital na, pero ang ating magpasalamat tayo kay Mrs. White, mga kapatid, na isang propeta ng Diyos na kanyang sinugod na huling kapanahunan upang gabayan ang kanyang iglesia. Alam niyo po, mga kapatid, malayo na ang narating ng ating iglesia sapagkat mayroong kompetisa ang Diyos na kanyang ipinadala na gabayan ang kanyang bayan. Kagaya, mga kapatid, nito na mga payo na kanyang binabanggit, mga kapatid, na patungkol sa pag-i-establish ng sanitarium na dapat in their work, they do not first sit down and count the cost. So, dapat ay pag-isipang mabuti, planuhing mabuti, ang mga bawat institution na itatayo to see whether they are able to finish what they have begun. So, ganun, mga kapatid, napakahalaga sa isang management na titigang mabuti kung matatapos ba, maka-accomplish ba. So, ganun ba, mga kapatid? So, dito ay talagang kahit pa yung mga nasa linya ng medical work ay pinapayuhan na maging mahusay, maganda ang pangangasiwa ng mga financial na management sa ating iglesia, mga kapatid. So dito, sa mga manggagawang ito, mga kapatid, na nasa mga sanitariums, ay kailangan daw dito yung consecrated sa Diyos. Maging bawat manggagawa, anumang larangan yan, anumang profesyon, lalong-lalo na sa mga nasa medical line, ay may talaga ang kanilang sarili sa Panginoon. Enlarging their business slowly. Hindi dapat minamadali ang paglago ng ganitong uri ng isang institusyon. Unti-unti, mga kapatid. Yan po ang mga payo ni Mrs. White. Refusing to go into debt. Yan. Tanggihan daw, mga kapatid, ang pag-uutang. Kaya kapag tayo ay merong iba, loan hanggang sa hindi na alam kung paano makabangon, mga kapatid. So, ganoon po, mga kapatid, ang mga payo ni Mrs. White. Pero sa dulo, mga kapatid, napakaganda yung marami dito sa dulo, mga kapatid. Let all who are connected with our institution humble before God. Yan, mga kapatid. Depend not men, look to Jesus, continue
instant in prayer. So ito mga kapatid, napakaganda ba itong mga payo ni Mrs. White. Be sure that you have a close connection with Christ, mga kapatid. Ito po yung mga, so sa bawat aspeto daw po, pinapayo ni Mrs. White, lalong-lalo na ngayong umaga, nakapokus sa mga empleyado, sa mga sanitarium, sa pagtatayo ng ganitong uri ng institusyon. Kaya napakamapalad, mga kapatid, ng ating iglesia. Dahil sa ngayon, marami na tayong mga institusyon. Hindi lang ospital, hindi lang paaralan, hindi lang publishing. So meron na tayong mga radio ministry, channel, mga institusyon po natin yan, mga ministry po natin. Meron po tayong mga 1,000 missionary movement, po ano mga adra, ang dami ng mga kapatid. It is because of the guidance of the Holy Spirit through the writings of Ellen White, mga kapatid. So yun lang, Pastor. God bless. Amen po. Salamat po, Pastor Nelson. Meron pa po? Ako po. Magandang umaga. Magandang umaga po. Sige po. Tatlong bagay po ang nakita ko dito at ito po ay relevant para po sa lahat, whether institution, church or individual. Unang-una po yung counting the cost bago tayo magsimula. Ako po ay negosyante. Malaki po ang malaki po ang temptation na kumuha ng mga kliyenteng malalaki. Yun po bang tinatawag na big accounts or government accounts, lalo na po ang government accounts. Ang naging prinsipyo ko po dito ay yayakapin ko lang po yung kaya kong yakapin. Kasi halimbawa po, sa government accounts, malaki pong ano yan malalaking mga projects po yan. Pero tinitingnan ko po, kakayanin ko ba ito? Dahil especially sa government accounts po ay karamihan po dyan, gagawin mo muna yung project bago ka babayaran. Pangalawa, whether we like it or not, kultura po natin dito sa Pilipinas, ang corruption. Meron talagang 20%, malaki ho yan. Tapos sa pagkokolekta, kailangan lahat ng lalapitan mo ay bibigyan mo talaga yan. Whether ho, iniisip ko kaagad, patulan ko man hindi yung mga ganong ika nga po pangako na maganda. Ang unang sinasabi ko na ito ba kaya kong masusustain ko ba ito? Kakayanin ko ba ito? So sa madaling sabi, ano man ho yung venture na ating gagawin, whether for institution or pangalawa yung tinatawag nating mga effort po natin sa iglesia, ating titiyakin, kaya ba natin? Kaya ba nating yakapin? Kasi kapag hindi natin kaya, malalagay lang ho tayo sa alanganin. Pangalawa, we have to check our motive. Maski po sa ating mga evangelistic effort, kailangan tanungin natin ating sarili, ito ba yung gagawin ko para ba talaga to sa mga taong kailangan ng kaligtasan, para ba talaga mapurihan ng Panginoon, or I just want to feel good dahil meron akong nagawa. Dahil gusto kong, alam niyo po yung meron tayong mga matatandang kultura na kapag meron tayong, halimbawa, yung bawat kaluluwa na ating madadala sa Panginoon ay karagdagang tala sa ating korona sa ulo. So, pagka yun po ang ating yung ating layunin na gusto ko madagdagan ng tala yung aking korona, we have to check our motive. Kasi pag hindi po tama ang ating motive, may lalagyan na naman po tayo niyan sa ating malalagyan naman po tayo sa alanganin. Dahil baka again, babalik tayo sa number, baka hindi natin ma-sustain, at saka yun nga po ito po ba ay para kanino? Is this to uplift us? Or para magkaroon ng kaligtasan nga po yung mga nawawala? Or para sa kapurihan ng Panginoon? Pangatlo at kahuli-hulihan po ay we have to consider God as our partner, ano man hong endeavor. Kasi kapag ang Diyos po yung ating partner, iniluhod natin lahat ng ating gagawin, ay matutulungan ho tayo kahit na ho sa panahon ng kagipitan. Kasi dumadating ho talaga yung ganun nagigipit po tayo, nalalagay tayo talaga sa
maaring na meron tayong pagkakamali dahil bagamat sinabi natin Diyos ang ating partner, pero sometimes nasusunod yung kagusto natin, ang gawin pa rin ng Panginoon, ilalagay pa rin tayo sa tamang pamamaraan upang malayo tayo sa mas malaking kapahamakan. So napaka-importante ho talaga na consider natin ang Diyos ang ating partner. So tatlo po yan. Una, yakapin lang natin yung kaya nating yakapin, ano man nung venture ang ating gagawin. Pangalawa, let's check our motive. Kung ito ba ay para sa ating sarili o para talaga sa Panginoon. At pangatlo, let us consider God as our partner. Yun lang po at purihin ng Panginoon. Amen po. Salamat po sa pakagandang reflection. Sabi po dito sa chat box, mga kapatid, ni Sister Marilyn Dasoy, very nice advice, praise God for you, sir. God bless you. At sabi po ni Pastor Joel Ramirez, Amen. At sabi po ni Sister Irma Galang, huwag gagastos ng higit pa sa inyong kinikita at huwag bibili ng di natin kailangan. Iba po ang mga needs or ang ating mga wants. At higit sa lahat ng ang ating mga Panginoon, sa lahat ng bagay at isang guni sa Kanya ang lahat para sa ikaw ay magtagumpay sa iyong mga gawain. Salamat po. Amen po. Napakagandang mga testimony or mga bahagi niyo po, mga kapatid. Tayo na po ay dadako sa ating pong United Prayer. Sige po. Sir, maraming pong salamat sa buong buwan ng July ay Area 5 Pastor po and lay ang nanguna mga kapatid. So maraming pong salamat kay Pastor Marlon na siyang nakasiwa ng God First Morning, sa mga pastor, sa mga lay. Salamat po na marami sa inyo. At sa buwan po ng August mga kapatid, ang mangunguna naman po sa atin ay ang women. So, pangunahan po tayo ni Ma'am Winnie Manlungat. So, siya po yung naghanap ng mga participants. Meron na pong napasa sa linggo. So, buong buwan po ng August ay Women Month ang mag-handle ng God First Morning. So, yun lang, Pastor. Salamat. Thank you po, Sir. Sige po, tayo na po ay dadako sa ating pong United Prayer na una, silent prayer muna tayo. Tapos United Prayer ni Brother Jimmy Mosico. Po, adoration, thanksgiving. At sa akin po ay confession and supplication. At tayo na po ay dadako sa ating pong United Prayer. Amen mga kapatid. Ano po? Ayan, gusto ko pa sanang mag-reflect doon. Close na agad ni Pastor. Ano? Dito na lang tayo mag-reflect. Teka, buksan ko lang yung camera ko. So, yung aral lesson natin na yun ay patungkol sa pagtatayo ng institusyon, medical institution basically. Tinutukoy doon, yung mga sanitarium. Ngayon, wala na sanitarium, hospital na. Ano po? So, dapat daw ay pag-isipan ang gastos. Yan, magplanuhan mabuti sa madaling salita. Ano po? Pagplanuhan natin mabuti yung ating mga gagawin na katulad yan. Ngayon, marami tayong naring reflection and discussion. Ano po? Ang tanong ay sa atin naman mga normal na mga tao. Ayan, na hindi walang kakaya magtayo ng ganyan. Ano naman ang may tutulong sa ating devotional na ito? Di ba? Gusto ko sanang mag-reflect na po. Sa mga kapatid, convert natin yan sa ating makikinabangan bilang isang normal na tao, no? Normal na tao. Tuloy meron bang abnormal? Para na sinabi ko may abnormal na tao. Mga joke lang, ano? Para sa ating mga katamtama lang, standard na living lang. Hindi naman tayo makapagtatayo ng ospital na ganyan. Pero sa ating buhay, lahat ng ating pagdidesisyonan, mga kapatid, pag-isipan natin mabuti, ano po? At ating pagplanuhan ang cost. Yan. Kung ano yung magiging cost ng ating gagawing decision sa buhay. So basically,
magdidesisyon tayo kung ba ay magsi-COP o hindi. Ano yung cost, mga kapatid? Ano yung magiging gastos? Ano yung magiging tandaan natin sa lahat ng plano natin ginagawa. Lahat ng ating mga gagawin, ano man yung project, plano, pagdesisyon sa buhay, possible yung failure. Ayan, ano, at madalas yung failure. Bakit? Bakit madalas yung failure, mga kapatid? Dahil kadalasan yung gusto natin ang ating sinusunod, hindi yung gusto ng Panginoon. Diba? Kaya tayo nagbibigo. Ngayon, ganito, yung ating pagpaplano, yung ating pagdedesisyon kung tayo magsi-COP or not, pag-isipan natin mabuti ang cost. Tayo ba ay ito ba ay plano ng Diyos? Ito ba ay gusto ko o hindi? Kung ito ay gusto ko, ginawa ko dahil sa umaasa ako sa mga blessings na kagaya ng blessings na natatanggap na iba. Mali po, mga kapatid, tayo mabibigo. Ano? Sabi ng isang pastor, noong nakaraang mga buwan o mga devotional natin, walang naghirap na naging tapat. Ano po? Walang naghirap na naging tapat. Pero may isang kapatid nagsalita, Pastor, bakit nung ako nagsimula mag-COP, lalo ako naghirap? Halos ipangutang ko na nga yung makapag-COP lang. So mali, di ba? So mali. Hindi niya pinag-isipan mabuti, hindi niya pinag-aralan mabuti. Ano ba yung counsels and stewards? Ano ba dapat ito? Sa mga kapatid, ang COP ay hindi obligasyon. Ito ay relasyon natin sa Panginoon. Ano po? So ayan, laging may cost at laging may failure kapag tayo nagkamali. So para hindi magkamali, sundin natin ang gusto ng Panginoon. Sundin natin ang gusto niya. Ang gusto naman niya ay tayo mapabuti. Ano po? Tayo mapabuti. Ano man ang ating magdedesisyon sa buhay, pagpili ng kurso, pagpili ng trabaho, ano magiging cost? Pag ako nagtrabaho, pinili ko yung trabaho, may araw ng Sabado, ano magiging cost, mga kapatid? O ba, hanggang sa lupa na lang. Wala ba akong plano umakyat sa langit? Ganun, mga kapatid, ano? So, basically, dapat ang sagot mo dyan ay no, hindi mo dapat tatanggapin yan. Di ba? Ganun din sa pagpili ng kurso na yung pagtatrabahuhan, yung pag-aaralan sa mga bata. Saan ka eskwelahan, mag-aaral na yan. Ganyan, ano? Kaya lang may malaking challenge dyan. Hindi ko kaya magpa-aral sa Adventist school, mahal. Di ba? Okay naman. Yung kursong pipiliin mo ay mapapalayo ka sa Panginoon sa iyong trabaho na ganyan na po. So yan, mahirap ang buhay kapag sinarili natin ang ating pagpaplano, pagdesisyon. Kaya tama si Brother Donnie, dapat may partner. Walang iba kundi si Jesus, mga kapatid. Ano? Ako na yan, nasasabi ko ito dahil na-experience ko rin marami akong mga pinagdaanan. Marami kong mga failure sa buhay. Marami kong mga wrong decision sa buhay na kung saan ay pinag-isipan ko naman pero may kulang, mga kapatid. Hindi ko naging kapartner si Jesus ng tuluyan. Ano? Pero ngayon, huli kong decision sa buhay ay naging mas tama na dahil si Jesus yung aking inuna. Kaya tama yung sinasabi na put God first and you will never be last, mga kapatid. Unahin natin ang Panginoon sa ating buhay. Lumakad tayong kasama niya, namumuhay ng kasama siya. Ano po? So yan ang aking reflection na mapakikinabangan natin sa ating buhay kahit hindi tayo magtatayo ng institusyon ng medical, na hospital, pampira. Sa mga big organization siguro to. Maaaring may mga grupo ng mayaman magtatayo ng hospital. Ayan. Pagplanuhan mabuti. Ang lesson ay patungkol sa pagpaplano bago umaksyon, mga kapatid. Ano? So tayo rin naman nagdadako sa prayers. Silent prayer muna and then ikutuloy ko po, mga kapatid. Let us pray. 30 seconds silent prayer. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Sa umaga na ito ay patuloy po ang aming pasasalamat sapagkat muli nyo kaming ginising, binigyan ng bagong blessing na kung saan panibagong buhay at kalakasan. Salamat sa muling pag-invite sa amin sa umaga na ito
na kami muling makakonect sa inyo. Salamat sa advice na kung ano man ang aming gagawin pagpaplanuhan sa aming buhay, aming mga project, aming pagdedesisyon, sa lahat ng aming gagawin. Kailangan namin itong pagplanuhan, pag-isipan mabuti, at kailangan namin ng kapartner. Salamat at kayo nariyan para patuloy na mag-abang sa amin kung kami lalapit po sa inyo. Nawa patuloy kaming samahan, hatakin na kayo ang kasama namin sa araw-araw na aming buhay. Puro para sa maiwasan namin ang madalas na pagkabigo na aming nararanasan sa aming buhay. Salamat po, Ama, at ramdam namin ang iyong pagmamahal. Sa umaga na ito, narito ang aming mga kapatiran. Patuloy naming sinasama sa panalangin ng bawat isa. Unang-una ang Harvest 2025, patuloy na pangangaral ng bawat isa. Pangalawa, yung aming gagawing week of prayer sa Gapan Adventist Elementary School sa next week. At gayon din ng mga kapatiran na narito ngayon. May mga personal prayers din kami na nais namin ilapit sa inyo. Ang ilan ay mga kalusugan, mga pag-aaral ng mga anak, ang recovery ng bawat isa, ang comfort lalo na sa family ni Brother Edmond Sabio. Dalangin din namin ang kapatiran ng bawat iglesia namin nasasakupan na kami bilang inyong tinatawag ay maging liwanag, maging example ng kung paano maging tapat na katiwala upang sa ganun kami ay maging proud dahil natuto kami sa iyong mga turo sa amin. At samahan din namin ng aming mga kapatiran sa pananalangin. Unang-una si Kuya Edgar, Ate Christy sa kanilang araw-araw na pagtatrabaho. Sila po ingatan. Ganyan din naman si Ate Lorna at si Kuya Bobby. Kasama rin namin sa panalangin ng sambahayan ni Sister Neneng at si Brother June, kanilang mga anak, mga apo. Patuloy na po silang pagpalain sa araw-araw. Ganyan din ng sambahayan, Sister Gloria Balbito, kasama na yung kanyang prayer para sa kanyang husband na makasama niya sa pagsamba. Kasama rin namin si Nanay Nerissa. At ano man ang kanyang nararamdaman sa oras na ito, hipuin po siya na iyang mapagpagaling na kamay, palakasin ang kanyang resistensya upang sa ganon maging komportable ang kanyang maghapon. Dalangin din namin ang sambahayan ni Sister Sweetie, Sister Hannah at ang kanyang buong pamilya. Gayon din naman ang sambahayan ni Brother Esmin Suba at ang kanyang buong pamilya. Sister Belinda Salvania, gayon din Sister Teresita Dairet Reyes. Gayon din ang sambahayan ni Ate Revi, ang buong San Leonardo Church, at Sister Janet, Brother Jojo Gatmaitan, at kasama na rin si Ate Sally Sanchez, si Ma'am Femi, si Kuya Abner, ang buong Gapan Church, ang bawat care group o dakilan Diyos ay samahan niyo po kami na kami patuloy na lumago. Dalangin din namin ang guys, parents, pupils, and teachers, ano man ang kanilang mga pangailangan sa maghapon na ito ay patuloy pong maging sapat. At dalangin din namin ang sambayan ni Sister Elizabeth Erese, ang kanyang buong sambayan, mga anak, manugang, mga apo, mga nag-aaral, mga nasa malayo. Ingatan po sila sa araw-araw, kasama rin yung kanyang anak na nagpapagamot. Dalangin din namin ang sambayan ng nila Kuya Narsing, Kuya Monching, Kuya Melchor Calas, ay patuloy niyo po silang pagpalain ng malusog na pangatawan sa bawat araw. Kaya din naman ang sambayan ng Sister Jo Barrientos, Brother Mel, ni kapatid na Mel Sed Kadeng Ortoña. Gayon din si Sister Des Flores na kanyang buong pamilya, Sister Nimpa Rivera, gayon din at ang iba pang mga kapatiran na hindi namin nabanggit, sila Ate Mitch at ang iba pang nandiyan sa background. Maraming salamat po, Ama, sa pagdinig sa aming panalangin at patawad po sa kami nasumpungang hindi tapat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen, mga kapatid. Salamat po sa mga prayer warriors na pahinto ako kay kapatid na Mel Kadeng Ordoña. Hindi ko kasi alam kung brother or sister. Kasi minsan may, tulad ko, Mel brother, pero may ibang Mel, pero sister naman, ano? Melissa, tinatawag na Mel, ano po? O kaya ibang Mel. Pero kapatid, welcome po, ano? May kay kapatid na Mel Ordoña, ano po? Welcome po sa God First Morning. At ganyan din naman sa mga nadyan sa background, welcome po yung mga iba pang pangalan na Mr. Joe Barrientos, isa na siyang the regulars dito sa bawat umaga, no? Lagi natin siyang kasama.
Yung iba naman ay siguro sa replay na nanonood kasi nga ay baka may ibang gawain sa umaga po. So yan, salamat sa mga response, Sister Elizabeth, Sister Nimpa, Nanay Nerissa, Sister Sweetie, Ate Mitch, salamat sa inyong response. Na appreciate ko po yun yung mga responses sa prayer po. At hanggang bukas po muli mga kapatid, 5:45 na umaga, medyo mahangin, madilim ang panahon, mag-ingat po tayo, huwag kalimutan mag-vitamin C. Ako naman ay matutulog at napuyat kagabi. Napuyat sa aming midweek, napasarap yung aming midweek. So ayan mga kapatid, at hanggang dito na lamang sa umaga na ito, patuloy tayo magtiwala sa Panginoon. Gawin natin siyang kapartner ng ating buhay. Sa ating pagpaplano, palagi nating isipin ang kalooban ng Panginoon. God first morning po sa ating lahat. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.